Hey mga brods, ito na nga po, semifinals na po tayo, SMB versus Barangay Ginebra San Miguel. Best of 5 series mga brods, madugo-dugong bakbakan ito dahil gusto nga rin bumawi ng Ginebra dahil sa elimination round. Tinambakan nga ng SMB ang Barangay Ginebra San Miguel without Scotty Thompson and ang final score ay 95-82. Pero ang SMB naman ay without Junmar Fajardo. So iba rin ang nagagawa ng dalawang player na yun mga brods, kaya iba talaga ito pong semifinals natin. Mas kompleto rin sila ngayong lineup mga kabrods, except nga lang dun sa mga natitrade ng mga dalawang kupunan na ito, tapos Jeremiah Gray wala pa dito sa Barangay Ginebra San Miguel. So itong dalawang kupunan mga brods, alam ko nga sister team na ito ni Boss Al Francis Chua. Kaya nga yung mga fans na pag-iisip sila na sino ba talaga ang mananalo. Pagbibigyan ba ni Boss Al ito pong SMB na sweep ito last season ng Barangay Ginebra San Miguel, or ibibigay niya ito sa defending champions na Barangay Ginebra San Miguel ngayong Commissioner's Cup dahil last season noong 2023 ay sila ang nagkampiyon against Bay Area Dragons. So madugo-dugo talagang decision ito para kay Boss Al Francis Chua dahil sinasabi nga nila si Boss Al lang naman or SMC Group lang naman ang nakakapag-decide kung sino yung a-advance nila doon sa finals mga kabrods, dahil sa kabila nag-aantay or magbabakbakan din ng best of 5 series ang Magnolia na sister team din nila against Phoenix Super LPG mga kabrod. So ito nga pong SMB versus Barangay Ginebra San Miguel, para sa akin na itong dalawang kupunan na ito mga brods, malakas parehas ito. Para sa akin, kahit sino ang pumasok sa finals ay deserve nila ito pong slot or spot na ito. Ang Barangay Ginebra, alam ko nga lumalakas na ngayon dahil ito pong si Tony Bishop naamoy na niya yung mga teammates niya, and yun nga mga brods, mas magiging maganda ito para sa Ginebra dahil yun nga, ito pong si Justin Brownlee wala pa, pero ito pong si Tony Bishop ang tumatayong Justin Brownlee nila. Yun nga, napupunan dun naman ni Tony Bishop yung mga absences na nagawa ni Justin Brownlee ngayong season. Tapos sa kabila naman, ito pong si Benny Boatwright Jr. Malakas-lakas na import ito mga brods. Dapat nga lang ito ang isa sa mga dedepensahan talaga ng Barangay Ginebra San Miguel dahil iba rin ang Benny Boatwright. May laro sa ilalim tapos may tira pa sa labas. Kaya may hirapan talagang Ginebra kapag hindi nila ito na depensahan ng maayos mga brods. Pero para sa akin mga brods, kung laban ng locals lang naman, sa tingin ko nga mas angat ang SMB dito dahil ang daming gunners ng SMB. May Romeo, may Perez, may 7-time MVP na Junmar Fajardo, may Jericho Cruz ka pa na nag-iinit din, Simon Enciso mga brods. Kaya malakas-lakas talaga ito pong SMB. Sa Barangay Ginebra San Miguel naman, alam kong alalaban ng mga locals nito, lalong-lalo na andyan na rin si Scotty Thompson. Tutulungan niya nila Pringle, nila Japet, ni C-Stand para nga mapigilan si Junmar Fajardo. So mga brods, syempre ikomento mo lang ang opinion mo dito kung paano ba dapat mananalo ang SMB, sino ang dapat nilang idepensa sa import na si Tony Bishop, paano nila mapipigilan yon, and yun nga, paano nila mapipigilan din yung mga numero na produce lagi ni na Malonzo, ni na Scotty Thompson, Sisten, Japet Aguilar, and Leighton Norio. Dito naman sa SMB, paano ito dapat mapigilan ng Barangay Ginebra San Miguel, and ito ay komento mo rin sa baba kung paano nila mapipigilan. Ito pong si Benny Boatwright Jr. and yung mga locals ng SMB na sina CJ Perez, Romeo, Jericho Cruz, and others, and kung paano nila madepensahan, and lalong-lalo na paano nila mapipigilan si Junmar Fajardo. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods, at isa natin yan. Magandang semifinals best of 5 series ito mga brods. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito nga po si Mikey Williams. Isa nga ito sa mga dahilan kung bakit hindi nga nakapasok ito pong TNT Tropang Giga sa atin sa quarterfinals mga kabrods, dahil ito nga pong si Mikey Williams ay wala rin sa kanila. Biruin nyo, pinalitan pa nila ito pong si Coach Jojo Lastimosa, and itong si Coach Chot Reyes ang bumalik na sa kanila. Pero hindi nyo ba alam na parang wala rin naman ito sa coach? 'Di ba? Dati nga nahawakan na rin ito ni Coach Chot Reyes ng bubble kung saan andun si Mikey Williams, na pagkampiyon yun ni Mikey Williams with Coach Chot Reyes. Tapos nag-iba ng coach ng TNT, Coach Jojo Lastimosa, na in-experiment nila yun mga brods. Tapos napakampiyon ulit ito ni Mikey Williams. So mga brods, para sa akin siguro mas makikita nyo na parang wala sa coach dito sa TNT program, kung saan na kay Mikey Williams mga kabrods ang kanilang
lagay kada season. So ito nga, walang YK Williams dito ngayong Commissioner's Cup mga brods. Kaya ito nangyayari sa TNT Tropang Giga. Hindi na sila nakapasok sa quarterfinals round mga kabrods. Kung saan last season, di ba, Governor's Cup, sino bang nagkampiyon? Di ba ang TNT Tropang Giga lang din naman? Kaya nga mga brods, nakakadismaya lang sa TNT dahil hindi nila maibalik ito pong si Mikey Williams after ngang, yun nga, tinanggihan pa nga niya yung offer ng Strong Group Philippines. Pero yun nga mga brods, hindi natin masisisi si Mikey Williams. Baka may plano rin ito, baka nga mag-overseas na ito or mga ibang koponan ang mag-offer dito mga brods. Pero ito ayon din sa mga balita natin, gusto ring ma-trade na ng TNT Tropang Giga ito pong si Mikey Williams. Pero syempre alam naman natin na gusto ni Mikey Williams ang mataas na sahod, and yun nga, yung mga nagbibigay ng mga ganyan, syempre SMC Group lang din naman ang kayang magbigay niyan, diba? Binabaan na ng TNT Tropang Giga yung salary offer ni Mikey Williams, kung saan from 700 to 800 kada buwan sanang sinasahod na ito, tas bumaba na for 50k a month mga kabrod. So mababa yun, syempre para matauhan lang naman si Mikey Williams. Pero kung gusto niya ng mataas mga kabrods, syempre doon siya sa koponan na kaya magbigay nun, like Barangay Ginebra San Miguel mga brods. Bali-balita nga, mga milyones na kada buwan ang binibigay ng Ginebra Management dito sa mga players nila. Dahil kayang-kaya rin naman ng Barangay Ginebra yan and yung mga other SMC Group mga kabrods. Dahil syempre sila talaga ang isa sa mga matataas ang market dito sa PBA, and sila naman talaga ang isa sa mga mayayamang kupunan dito sa PBA mga kabrods. Kaya hindi na lang din sinasabi doon sa mga website kung magkano ang mga sinasahod ng mga players ng SMC Management. Pero alam naman natin na matataas talaga yan under the table, di ba? Kung papansin ninyo, wala pang SMC player na pumunta ng ibang bansa dahil ganito sila kaalaga sa mga players nila, dahil ino-offera nila ito ng maganda mga kabrods. Kaya ito ay isa sa mga gusto ring puntahan ni Mikey Williams, lalong-lalo na nandyan pa ang kanyang matalik na kaibigan na si Jamie Malonzo. Pero kung ngayong season, syempre semifinals na ng Ginebra against SMB, sa tingin nyo ba makukuha agad ito ng Barangay Ginebra San Miguel? Syempre next season na rin ito mga kabrods, dahil alam ko nga ongoing ang semis, focus doon ng Ginebra, tapos after ng season na ito magpo-focus na sila sa trade with TNT Tropang Giga. And yun nga, kapag nagkasundo ang dalawang koponan na ito, syempre mga brods, Mikey Williams to Barangay Ginebra San Miguel na via big trade dito ulit sa PBA. Syempre, mataas ang value ni Mike Williams. Kailangan mataas-taas din yung value na player na ibibigay ng Barangay Ginebra San Miguel, dahil hindi naman farm team ito. Kaya komenta mo lang ang opinion mo dito mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our Daily Highlights na lang. I'm out.